Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng Ramadan, ang tinatawag na pananatili sa istiqama. Istiqama, ibig sabihin ay pagiging matuwid sa pananampalataya, pagiging matuwid sa relihiyon. Nung pumasok ang Ramadan, mapapansin natin dito, pagkatapos ng Ramadan, napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakaroon o pananatili sa pagiging matuwid sa relihiyon, pagiging matuwid sa pananampalataya. Ganon din ang tinatawag na pagsisikap sa mga ibada o kaya ay mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat alam nating lahat na ang Panginoon ng Ramadan ay siya rin ang Panginoon ng ibang mga buwan. Kaya nararapat sa isang Muslim na laging matuwid sa kanyang mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, laging matuwid sa kanyang pananampalataya, laging matuwid sa kanyang relihiyon na ang pananampalatayang Islam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kinakailangan itong magkasabay itong pananampalataya natin at pagiging matuwid. Dahil pag nakuha mo ito ay magiging matibay yung pananampalataya. Tulad ng isang lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, usugo ng Allah, sabihin mo sa akin ang isang kataga sa Islam na hindi ko na itatanong pa sa iba. Hindi ko na itatanong pa ito sa iba. Kumbaga, sapat na ito sa akin ang isang kataga na ito." Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Qul amantu billahi thumma istaqim." Sabihin mo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amantu billah. Ako ay nanampalataya sa Allah. Ako ay naniwala sa Allah. Yun yung iman, pananampalataya. Thumma istaqim. Pagkatapos ay ikaw ay maging matuwid. Maging matuwid. Ibig sabihin ay maging matatag sa iyong pananampalataya. Ngayon mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, papaano natin ito gagawing matatag ang ating pananampalataya? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Hindi magiging matuwid o hindi magiging matatag ang pananampalataya ng isang alipin, isang tao, hanggat hindi maging matuwid ang kanyang puso. Tingnan ninyo, ang kanyang puso. Hindi lamang sinasabi natin na malinis ang aking puso. Hindi lamang sinasabi natin na matatag ang aking puso. Anong tinutukoy dito mga kapatid? Kung naalala natin ang pinakadiwa sa ating pag-ayuno, yun. Itong puso natin. Kaya sabi ng propeta, hindi maging matuwid ang pananampalataya ng isang alipin o ng isang tao hanggat hindi maging matuwid ang kanyang puso. Malinis ang kanyang puso, matatag ang kanyang puso sa pananampalataya, may paninindigan sa pananampalataya. Na itong puso natin, kung titingnan natin ay ito yung nagmamaneho sa mga bahagi ng ating katawan. Sa pagpapaliwanag ng mga ulama, nagmamaneho sa mga bahagi ng ating katawan. Kasi kapag naging mabuti, ang ating puso ay magiging mabuti, ang ating buong katawan. O kapag naging malinis, ang ating puso, magiging malinis ang ating buong katawan. Paano mo masasabi na malinis ang iyong puso? Kung taliwas ito sa ginagawa mo. Taliwas sa mga aksyon. Pag malinis ang ating puso, malinis na lahat ang ating buong katawan. Pag mabuti ang ating puso, mabuti na lahat ang ating buong katawan.
Kaya yun ang sinabi ng propeta, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Hindi magiging matuwid ang pananampalataya ng isang alipin o ng isang tao hanggat hindi matuwid ang kanyang puso. Hanggat hindi matuwid, hindi mabuti ang kanyang puso. Kapag naging matuwid ang kanyang puso, naging matatag ang kanyang puso, matuwid na yung kanyang pananampalataya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kung tutusin, sapat na yun, pero dinagdagan ng propeta. At hindi magiging matuwid ang kanyang puso hanggat hindi matuwid ang kanyang dila. Samantala, yung puso ay pumasok na lahat ng mga bahagi ng katawan. Pero bakit? Yung parte lang niya, itong dila, kinakailangan. Kasi, ibig sabihin, hindi niya nakokontrol yung dila. Kasi kapag hindi maging matuwid ang dila, ay hindi magiging ganap, hindi magiging matuwid yung puso ng isang tao. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Sa ating pagsasalita, kinakailangan ang mga sinisikap natin, ang mga binibigkas natin, binibitawan natin na salita, ay lahat ay may koneksyon sa pananampalataya. Lahat ay may koneksyon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay may purpose. Lahat ay may hikmah, may wisdom. Kaya kinakailangan, kapag mayroon tayong marinig na salita, dapat ay huwag muna tayong mag-aksyon o mag-reaksyon kasi hahanapin natin ano ang pakahulugan ng narinig natin na salita. Kasi kung ang babasihan lang natin yung lumabas sa bibig na salita, ay magkakagulo-gulo ng buhay natin. Kasi bakit? Ang dami-daming lumalabas sa bibig natin, nang akala natin na yun na yung naririnig natin. Yun na yun. Pero hindi pala. Kasi ang hinahanap natin doon, ano yung malalim na pakahulugan niya? Ano yung wisdom? Ano yung hikmah na pakahulugan ng salita na yun na nabitawan o kaya ay narinig natin? Kaya sabi ng propeta, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hindi magiging matuwid ang kanyang puso hanggat hindi maging matuwid ang kanyang dila. Hanggat hindi maging matuwid ang kanyang dila. Sisikapin natin lahat ng mga sinasabi natin, lahat ng mga binibitawan natin ay masakit man o hindi masakit sa pandinig ng tao, pero may wisdom. May wisdom. May kabutihan na balang araw ay marirealize ng sinumang tao na mayroong pag-unawa. Minsan sa mga oras, sa mga panahon o sa mga araw na hindi mo maintindihan, akala mo ay masama, akala mo ay masakit, pero balang araw, pag binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-unawa, pag-intindi, doon mo marirealize na ibig sabihin, ganun pala yung pakahulugan. Ganun yung kailangan natin. Bilang Muslim, ganun yung kailangan natin, mga kapatid. Maging matuwid at maging maunawain tayo, maintindihan natin yung mga, ibig sabihin, mga binibigkas o mga salita. Paano natin ito maunawaan? Ibig sabihin, damihan natin ang ating pananaliksik ng kaalaman para maunawaan natin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tingnan niyo, yufaqihu fid din. Bibigyan siya ng Allah ng ibig sabihin, maunawaan niya, maintindihan niya yung kanyang relihiyon. Kasama na yun, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, ay magkakagulo-gulo na, mga kapatid. Kahit na yung banal na Quran. Babasahin natin ang banal na Quran, pag hindi natin yan maunawaan, ay maguguluhan na ang ating mga kaisipan. Babasahin natin ang mga hadis ng propeta, pag hindi natin maunawaan, ay talagang magkakagulo. Kasi napakaraming mga hadis na ang akala natin ay magkaka-opposite o magkaka-contradict sa bawat isa, pero hindi pala. Kasi tayo palang may problema, kasi ibig sabihin hindi natin naunawaan o kaya ay hindi natin naintindihan. Ganun yun, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Akala natin yung mga naririnig natin na mga salita ay masama, masakit, o hindi maganda, o panginsulto, o pagmamaliit, pero hindi pala. Kabaliktaran pala. Kabaliktaran pala kasi ang wisdom, ang hikmah, yun ang hindi natin naunawaan, na hindi natin nararamdaman na itinataas pala tayo. Itinataas tayo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan na kailangan natin maunawaan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Paano natin maunawaan? Gamitin natin ang ating mga talino na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid, patungkol sa tinatawag na istiqama, pagiging matuwid, innal ladhina qalu rabbuna Allah, katotohanan na silang mga taong nagsasabi na ang aming Panginoon ay ang Allah. Thumma istaqamu, pagkatapos ay sila ay naging matuwid. Tingnan ninyo, mga kapatid, naging matuwid. Matuwid, matatag sa kanilang pananampalataya, sa kanilang relihiyon. Paano mo makukuha yung maging matuwid ang iyong pananampalataya kapag maging matuwid ang iyong puso? Paano mo makukuha para maging matuwid ang iyong puso kapag maging matuwid ang iyong dila? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Darating ang panahon, sa araw na yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala khawfun alaihim, hindi na sila mangangamba, hindi na sila matatakot sa kanilang patutunguhan pagkatapos ng kanilang kamatayan, at hindi na sila malulungkot. Hindi sila matatakot, hindi sila mangangamba sa kanilang patutunguhan pagdating sa kanilang kamatayan, at hindi na sila malulungkot o kaya ay malulumbay sa kanilang mga naiwan, tulad ng kanilang mga pamilya, tulad ng kanilang mga asawa, tulad ng kanilang mga anak. Ano ang resulta niya, mga kapatid? Ulaika ashabul jannah. Sila yung mga taong mananahanan sa paraiso. Ulaika ashabul jannah. Sila yung mga taong mananahanan sa paraiso, khalidina fiha, at mananatili na sila doon. Jazaan bima kanu ya'malun, bilang gantimpala sa anumang kanilang mga ginawa dito sa mundo. Titingnan natin sa tafsir, paliwanag, pag sinabi doon, bilang gantimpala sa kanilang ginawa dito sa mundo, ibig sabihin, naging matuwid sila sa kanilang pananampalataya dito sa mundo. Paano natin makukuha upang maging matuwid tayo sa pananampalataya sa ating relihiyon? Kailangan maging matuwid ang ating puso. Paano natin makuha na maging matuwid ang ating puso? Kailangan maging matuwid ang ating dila. Ganun, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging matuwid ang ating dila, upang sa gayon ay makuha natin na maging matuwid ang ating puso, at sa gayon ay ibig sabihin maging matuwid, maging mapanatag ang ating pananampalataya sa ating relihiyong Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.